Mamatay ka na sana, inutil. Ang mga salitang iyon, ibinulong na parang isang lihim na panalangin. Ang unang gumising sa kamalayan ni Miguel, malamig, matalim, kasintalim ng pabango ng babaeng bumubulong nito sa kanyang tainga. Ang kanyang madrasta, si Vilena. Kung kaya lang niyang gumalaw, kung kaya lang niyang sumigaw. Pero wala. Isang buhay na estatwa. Isang presong walang rehas, kundi ang sarili niyang katawan. Ito ang impyernong kanyang ginagalawan sa loob ng 6 na buwan. Nakikita niya ang lahat. Naririnig niya ang lahat. Ngunit para sa mundo, para sa kanila, isa lamang siyang piraso ng kasangkapan na humihinga. Naramdaman niya ang pag-alis ng mainit na hininga ni Vilena sa kanyang pisngi. Narinig niya ang mahinang pagtawa nito. "Ma, huwag masyadong maingay. Baka may makarinig sa'yo," sabi ng isang boses. Si Franco, ang kanyang kapatid sa ina, ang anino ni Vilena. At sino? Ang mga pipitsuging katulong? Bayad sila para maging bulag at bingi. Sagot ni Vilena. Ang boses ay puno ng pagmamataas. Isa pa, ano naman ang maririnig niya? Isa siyang gulay, Franco. Isang magandang mayamang gulay na malapit ng malanta. Isang matinding kirot ang biglang kumalat sa braso ni Miguel. Sa ilalim ng makapal na kumot, isang pamilyar na kirot. Ang paraan ni Vilena para ipaalala sa kanya na kahit hindi siya makagalaw, kaya pa rin niyang makaramdam ng sakit. Napakabilis ng kurot at alam niyang hindi yon mag-iiwan ng bakas. Isang perpektong krimen na tanging siya lang ang biktima at saksi. Gusto niyang umiyak, pero kahit ang mga luha ay nagtaksil sa kanya. Binasa ko ang balita kanina, kuya. Sarkastikong sabi ni Franco habang umuupo ito sa gilid ng kama. Naramdaman ni Miguel ang paglubog ng kutsyon. May isang kotse na naman daw na nahulog sa bangin. Grabe, wasak na wasak. Hindi na makilala ang driver. Swerte mo pa pala, ano? Buhay ka pa. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ito ang kanilang ritual gabi-gabi. Ang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Pinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. Umaasang sa kanyang pagmulat ay isa na lamang itong masamang panaginip. Ngunit ang kadiliman sa likod ng kanyang mga talukap ay kasing itim lang ng katotohanang kinakaharap niya. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang mahinang tunog ng sapatos. Hindi pamilyar. Hindi ito ang mabibigat na takong ni Vilena o ang mayabang na yapak ni Franco. "Ma'am, sir, nandito na po ang bagong private nurse," sabi ng isang katulong mula sa pintuan. "Papasukin mo." Malamig na utos ni Vilena. Isang babae ang pumasok. Mula sa siwang ng kanyang mga mata, sinilip siya ni Miguel. Simple lang ang suot nito, isang uniforme ng nurse. Ang buhok niya ay nakatali, at sa kanyang mukha ay may bakas ng kaba at pag-asa. Amoy sabon, hindi pa bango. "Magandang gabi po, Ma'am Vilena. Ako po si Clara Magbanua." "Clara," ulit ni Vilena. Tinitingnan ng dalaga mula ulo hanggang paa. "Siguraduhin mong ginagawa mo ng tama ang trabaho mo. Ayokong may maririnig na reklamo. Ang kailangan lang ng anak-anakan ko ay isang yaya. Tagalinis ng dumi niya, tagapalit ng suot niya. Malinaw?" "Opo, ma'am, malinaw po." Naramdaman ni Miguel ang paglapit ni Clara sa kanyang kama. May dalang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Nagsimula siyang punasan nito. Ang mga kamay ni Clara ay magaan, maingat. Ibang-iba sa mga nakaraang nurse na halos ihagis lang ang bimpo sa kanyang mukha. Dahan-dahan nitong pinunasan ang kanyang noo, ang kanyang mga pisngi. Nang hawiin nito ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mga mata, nagtama ang kanilang paningin. Sa isang saglit, huminto ang mundo ni Miguel. Sa mga mata ng dalagang ito, wala siyang nakitang pagkasuklam o awa na may kasamang pandidiri. Ang nakita niya ay pag-unawa.
Isang dalisay na pag-aalala. Ito na. Ito na ang pagkakataon niya. Gamit ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang kaluluwa, ipinadala niya ang isang mensahe sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Isang sigaw na walang tunog. Isang pagmamakaawa na walang luha. Tulong. Tulungan mo ako. Nakita niyang bahagyang nanlaki ang mga mata ni Clara. Nagtagal ang kanilang pagtititigan ng ilang segundo na para kay Miguel ay isang kawalang hanggan. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Bilisan mo! Sigaw ni Vilena mula sa kabilang dako ng silid. Agad na naputol ang koneksyon. Muling ipinagpatuloy ni Clara ang pagpunas sa kanyang mukha. Ngunit naramdaman ni Miguel ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Tapos na ang lahat. Isa na namang kabiguan. Malamang ay inakala lang nitong nanlalaki ang mga mata niya dahil sa sakit. Nang matapos si Clara, inayos nito ang kanyang kumot. Nagpaalam na sina Vilena at Franco at naiwan silang dalawa sa tahimik na silid. Papalabas na sana ng pinto si Clara nang bigla itong huminto. Hindi ito lumingon. Nakatayo lang ito roon, nakatalikod sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita ito sa isang boses na halos pabulong para sa sarili lang nito. Bakit parang may sinasabi ang mga mata ninyo, sir? Kinabukasan, sinubukan ni Clara na kumbinsihin ang sarili na imahinasyon lang niya ang lahat. Ang mga mata ni Sir Miguel, baka epekto lang yon ng ilaw o ng pagod niya mula sa mahabang biyahe. Isa siyang profesional. Hindi siya dapat nag-iisip ng mga bagay na wala sa lugar. Ang trabaho niya ay alagaan ng pasyente, hindi gumawa ng kwento sa kanyang isipan. Pero habang inihahanda niya ang agahan ni Miguel, isang blandong likido na idadaan sa tubo. Hindi maalis sa isip niya ang lalim ng titig nito. Isang titig na tila sumisigaw. Good morning? Isang malamig na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napatayo ng tuwid si Clara. Si Ma'am Vilena, nakatayo sa may pintuan, suot ang isang mamahaling silk robe. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sinusuri ang bawat galaw ni Clara. Ito ang listahan ng mga dapat at hindi mo dapat gawin, sabi ni Vilena, sabay abot ng isang papel. Gusto kong eksakto ang oras ng kanyang gamot. Eksakto ang paglilinis sa kanya. At higit sa lahat, ayokong nakikita kang pakalat-kalat sa bahay na ito. Mula sa kwartong ito, diretso sa kusina, diretso sa kwarto mo. Tandaan mo, isa ka lang yaya. Huwag mong isipin na misis ka ng pamamahay na ito. Napalunok si Clara. Opo, ma'am. Mabuti. Tinalikuran siya ni Vilena, ngunit huminto ito at muling nagsalita nang hindi lumilingon. At isa pa, huwag kang magkakamaling kausapin siya na parang naiintindihan ka niya. Isa siyang halaman. Ituring mo siyang halaman. Pagkaalis ni Vilena, napabuntong hininga si Clara. Nilingon niya si Miguel na tahimik na nakahiga. Halaman. Paano nasasabi ng isang ina ang ganoong bagay sa sarili niyang anak-anakan? Sinimulan niya ang kanyang gawain. Pagkatapos niyang ayusin ang tubo ng pagkain ni Miguel, sinimulan niya ang daily routine ng passive range of motion exercises, marahang pag-unat at pagbaluktot ng mga braso at binti nito para hindi manigas ang mga kasukasuan. Kinuha niya ang kanang braso ni Miguel. Maingat, dahan-dahan, ngunit nang iangat niya ito, bahagyang dumulas ang manggas ng suot nitong pajama. At doon, nakita niya ito. Sa bandang itaas ng braso, malapit sa balikat, may isang pasa. Hindi ito malaki, pero malinaw ang hugis ng mga daliri na tila bumaon ng mariin sa balat. Nagsisimula pa lang itong magkulay lila at dilaw sa mga gilid. Napahinto sa paghinga si Clara. Natatandaan niyang malinaw nang palitan niya ng damit si Miguel kagabi. Walang anumang marka sa katawan nito. Imposibleng makuha niya ito ng mag-isa. Mabilis niyang ibinaba ang manggas at lumingalinga sa paligid. Wala namang tao. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ilang oras ang lumipas.
Sinubukan ni Clara na maging normal ang kilos, pero ang imahe ng pasa ay nakatatak sa kanyang isipan. Habang papunta siya sa linen closet para kumuha ng malinis na tuwalya, napadaan siya sa study room kung saan bahagyang nakaawang ang pinto. Narinig niya ang mga boses sa loob. Hindi ba masyadong delikado ang plano? Boses yon ni Franco, puno ng pag-aalala. Manahimik ka! Narinig niyang sigaw ni Bilena. Mahina pero mariin. Kung hindi ka lang sana nagkamali noon, tapos na sana ito. Kasalanan mo kung bakit hanggang ngayon humihinga pa siya. Napatigil si Clara sa likod ng pader, nanlamig ang buong katawan. Anong plano? Anong pagkakamali? Mabilis siyang umalis doon bago pa may makakita sa kanya. Ang mga narinig niya, kasama pa ng pasa, ay bumubuo ng isang nakakatakot na larawan sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, bago matapos ang kanyang shift, pumasok siyang muli sa kwarto ni Miguel. Tahimik ang paligid. Tanging ang mahinang tunog ng mga makina ang maririnig. Lumapit siya sa kama. Tinitigan niya ang payapang mukha ni Miguel. Ang awa sa kanyang dibdib ay humalo sa isang bagong damdamin, determinasyon. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kaliwang kamay ni Miguel na nakapatong sa kumot. Malamig ito. Kinuha niya ang maliit na daliri nito, ang pinky finger. Sa isang tinig na halos hangin lang ang nakakarinig, bumulong siya. "Huwag po kayong mag-alala, sir. Nandito lang ako." Binitawan niya ito at tumalikod na para umalis. Pagdating niya sa kanyang maliit na silid, umupo siya sa gilid ng kama. Hindi siya mapakali. Binuksan niya ang kanyang cellphone at naalala ang sinabi ng head housekeeper kanina. May access siya sa live feed ng CCTV sa kwarto ni Miguel para daw mamonitor ang pasyente. Dahil sa kuryosidad na hindi niya mapigilan, binuksan niya ang app. Nag-scroll back siya sa timeline ng nakaraang gabi. Huminto siya sa isang partikular na oras noong umalis na siya at pumasok naman si Franco para magbasa raw sa tabi ng kapatid. Napanood niya sa itim at puting screen. Si Franco nakaupo sa tabi ng kama. Lumingalinga muna ito sa paligid. Nang masigurong walang tao, dahan-dahan nitong itinaas ang kumot. Kinuha nito ang braso ni Miguel at doon, sa harap mismo ng kamera, malinaw na malinaw, nakita ni Clara kung paano nito ginamit ang kanyang mga daliri para kurutin ng buong lakas ang braso ng kapatid na walang kalaban-laban. Napahawak si Clara sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw na gustong kumawala. Ang mukha ni Franco ay kalmado, halos bored pa nga, habang isinasagawa ang tahimik na pagpapahirap na yon. Pagkatapos ng ilang segundo, binitiwan nito ang braso, inayos ang kumot na parabang walang nangyari, at nagpatuloy sa pagbabasa ng libro. Nabitawan ni Clara ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang malakas na kalabog. Nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Hindi ito aksidente. Hindi ito sakit. Ito ay sinasadya. Ang mga taong dapat na nag-aalaga kay Miguel ang siya mismong nananakit dito. Ang mga mata ni Miguel kanina. Hindi iyon imahinasyon. Iyon ay isang sigaw. Isang sigaw ng paghingi ng saklolo mula sa gitna ng impyerno. At sa gabing iyon, sa loob ng kanyang maliit at tahimik na silid, naintindihan ni Clara ang lahat. Hindi lang siya isang yaya na napadpad sa malaking mansyon. May dahilan kung bakit siya naroon at hindi niya pwedeng talikuran iyon. Ang paghawak ng kamay ni Clara kagabi. Ang bulong niya na puno ng pangako. Iyon ang naging mitya. Sa loob ng 6 na buwan ng kadiliman, iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ni Miguel na hindi siya nag-iisa. Ang init ng kamay ng dalaga ay tumagos sa kanyang nanlalamig na balat, umabot hanggang sa kanyang nanlalamig na kaluluwa at nagsindi ng isang maliit na kandila ng pag-asa. Hindi niya alam kung bakit, pero naniwala siya sa dalagang iyon. Sa maikling panahon, sa kabila ng kanyang katahimikan, naramdaman niya ang busilak na puso nito. Hindi siya tinitingnan ni Clara bilang isang bagay,
isang obligasyon, o isang halaman. Tinitingnan siya nito bilang isang tao. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang mainit na hapon sa hardin, maraming taon na ang nakalipas. Kapag may sikreto tayo, Miguel anak, sabi ng kanyang yumaong ina habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Dito natin itatago. Marahan itong pinisil ang kanyang hinliliit. Ito ang pinky promise finger natin. Kahit hindi tayo magsalita, kapag pinagalaw ko ito, ibig sabihin may sekreto tayong dalawa lang ang nakakaalam, okay? Okay, Mama, sagot ng batang si Miguel. Sabay tawa. Isang maliit na bagay, isang laro ng mag-ina. Ngayon, iyon na lang ang natitira sa kanya. Iyon na lang ang tanging paraan para makipag-usap sa mundo. Kinailangan niyang subukan. Para sa kanyang ina, para sa kanyang sarili, para kay Clara. Pumasok si Vilena sa silid, dala ang amoy ng mapait na kape at pagkamuhi. Nakatunganga ka na naman dyan, sabi nito, habang inaayos ang bulaklak sa vase na para bang mas mahalaga pa yon kaysa sa kanya. Alam mo, minsan iniisip ko kung may laman pa ba talaga yung bungo mo o baka hangin na lang, tulad ng kinabukasan mo. Galit. Isang pamilyar na apoy ang nag-alab sa dibdib ni Miguel. Ginamit niya ang galit na yon. Ipunin mo, Miguel. Ipunin mo lahat. Ipadala mo sa kamay mo, sa kaliwang kamay, sa hinliliit. Gumalaw ka. Pinilit niya. Tinuon niya ang buong isipan sa isang maliit na punto ng kanyang katawan. Naramdaman niya ang pag-igting ng mga ugat sa kanyang leeg, ang presyon sa likod ng kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang daliri ay nanatiling hindi gumagalaw. Isang traidor na piraso ng bato. Walang nangyari. Napagod lang siya. Ang apoy ng galit ay naging abo ng kabiguan. Umalis din si Vilena at pumasok si Clara para sa kanyang morning shift. Ang presensya ng dalaga ay tila nagpabago sa hangin sa loob ng silid. Mula sa mabigat at nakakasukang tensyon, ito'y naging magaan at payapa. Magandang umaga po, Sir Miguel. Bati nito sa malambing na tinig. Maganda ang sikat ng araw ngayon. Bubuksan ko po ang kurtina para makita ninyo. Hindi niya ito pinansin. Pinakinggan lang niya. Inumpisahan ni Clara. Nabasahan siya ng libro. Isang simpleng nobela tungkol sa isang mangingisda at sa dagat. Ang boses ni Clara ay kalmado, parang alon na humahampas sa dalampasigan. Hindi ito nagmamadali. Bawat salita ay binibigkas niya ng may damdamin. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang boses niya ay nagbigay ng kakaibang lakas kay Miguel. Hindi galit, hindi pagkasuklam, kundi isang tahimik na determinasyon. Isang enerhiya ang tila dumaloy mula sa kanyang dibdib, pababa sa kanyang kaliwang braso. Isang bahagyang kuryente, isang pangingilig. Naramdaman niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, naramdaman niya ang sarili niyang kamay. Hindi sakit mula sa kurot, kundi isang koneksyon. Nang matapos sa pagbabasa si Clara, lumapit ito para ayusin ang kanyang kumot. Ito na ang sandali. Hindi niya gagamitin ang galit. Gagamitin niya ang pag-asa na ibinigay ng dalagang ito sa kanya. Clara, tingnan mo ako. Pakiusap, tingnan mo ako. Tinuon niya ang lahat-lahat sa kanyang isipan. Ang ala-ala ng kanyang ina. Ang boses ni Clara. Ang pagnanais na mabuhay. Gumalaw ka. Gumalaw ka. Gumalaw ka. At pagkatapos, isang milagro. Isang bahagyang paggalaw. Isang halos hindi mapansing pag-angat at pagbaba ng dulo ng kanyang hinliliit. Nagtagumpay ako. Isang alon ng di makapaniwalang tuwa ang dumaloy sa buong katawan ni Miguel. Diyos ko, nagtagumpay ako. Ang luhang hindi niya mailabas kanina ay tila nagbabadya ng pumatak. Kailangan niyang ulitin. Baka sakaling hindi nito napansin. Gamit ang lahat ng natitirang lakas, muli niyang tinuon ang kanyang isipan. Isa pa. Para sa akin. Para sa kanya. Inulit niya ang paggalaw. Mas malinaw ngayon. Isang maliit na pagkibot, isang senyas ng buhay sa gitna ng pananahimik.
Nakatayo si Clara, nakatalikod na sa kanya, papunta na sana sa pinto para lumabas. Ang pag-asa ni Miguel ay unti-unting lumubog. Hindi niya nakita. Huli na ang lahat. Ngunit bigla itong natigilan. Hindi dahil sa may narinig ito, kundi dahil sa may nakita ito. Sa makintab na salamin ng malaking aparador sa tapat ng kama, isang refleksyon ang nahuli ng kanyang mga mata. Ang refleksyon ng Kaliyu Serviette TFTU Doan. Sa makintab na salamin ng malaking aparador sa tapat ng kama, isang refleksyon ang nahuli ng kanyang mga mata. Ang refleksyon ng Kalimodel Sige, heto ang karugtong, tinatapos ang kabanata sa isang matinding revelasyon. Sa makintab na salamin ng malaking aparador sa tapat ng kama, isang refleksyon ang nahuli ng kanyang mga mata. Ang refleksyon ng kaliwang kamay ni Miguel. At ang hinliliit nito, gumalaw. Napahinto siya. Ang paghinga niya ay tila nanakaw mula sa kanyang dibdib. Namamalikmata lang ba siya? Isang kislap lang ba yon ng ilaw sa makintab na kahoy ng aparador? Pero nanatili siyang nakatigil. Ang mga mata ay nakapako sa salamin. Hindi kumukurap. Ang buong mundo niya ay lumiit. Sa maliit na espasyong yon ng refleksyon, naghihintay, umaasa. At muli, nakita niya. Mas malinaw ngayon. Hindi isang kibot lang na dulot ng naninigas na kalamnan. Isang sinadyang pag-angat at pagbaba. Dahan-dahan. Isang senyas. Ang puso ni Clara ay tila sumabog sa kanyang dibdib. Isang malakas, mabilis na dagundong ang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang lahat ng pirapirasong piraso ng palaisipan. Ang mga matang nagmamakaawa, ang pasa sa braso, ang usapan ni Vilena at Franco, ang video sa CCTV ay biglang nagkadugtong-dugtong at ang huling piraso, ang pinakamahalaga sa lahat, ay ang maliit na daliring iyon. Ang daliring gumagalaw. Hindi siya isang halaman. Naririnig niya sila, naiintindihan niya sila, at sinusubukan niyang lumaban. Dahan-dahan, lumingon si Clara. Ang kanyang mga mata ay diretsong tumama sa mga mata ni Miguel. At sa pagkakataong ito, hindi lang pagmamakaawa ang nakita niya. Nakita niya ang isang matinding pasasalamat, isang kumpirmasyon, at isang desperadong tanong. Nakita mo ba? Hindi kumibo si Clara. Hindi siya gumalaw. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang mga mata, ipinadala niya ang kanyang sagot. Isang sagot na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Opo, sir. Nakita ko. Hindi na kayo nag-iisa. Ang mansyon ng mga Alcaraz ay hindi na isang lugar ng trabaho para kay Clara. Ito ay naging isang hawla. Isang magandang hawla na may mga halimaw na nag-aabang sa bawat sulok. Mula nang makita niya ang senyas ni Miguel, nagbago ang lahat. Bawat pagngiti ni Vilena ay tila isang babala. Bawat pagdaan ni Franco sa kanyang likuran ay nagpapanindig ng kanyang mga balahibo. Alam na niya ngayon. Hindi siya paranoid. Nag-iingat lang siya. Kinailangan niyang makasiguro. Kailangan niyang subukan ulit. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sina Vilena at Franco sa baba, pumasok si Clara sa silid ni Miguel. Isinara niya ang pinto. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Nagkunwaring may pinupulot sa sahig. Inilapit niya ang kanyang mukha sa kamay ni Miguel na nakalaylay sa gilid. Sir, halos hindi marinig na bulong niya. Kung naiintindihan niyo po ako, kung totoo po ang nakita ko kahapon, igalaw niyo po ulit ang daliri niyo. Pakiusap po kahit isang beses lang. Nanatili siyang nakayuko. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Isang segundo, 2, 3. Walang nangyari. Nagsimulang manikip ang dibdib ni Clara. Baka nga imahinasyon lang niya. Baka nababaliw na siya. Tatayo na sana siya nang may maramdaman siyang bahagyang dumampi sa kanyang buhok. Ang dulo ng hinliliit ni Miguel. Gumalaw ito. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Clara. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kumpirmasyon. Totoo ang lahat. At sa mundong ito, silang dalawa lang ang nakakaalam. Tumayo siya. Mabilis na pinunasan ang kanyang luha.
Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng pruweba na maipapakita sa mga pulis. Ngunit saan siya magsisimula? Ang kanyang naisip ay ang study room ni Vilena. Doon nito itinatago ang lahat ng mahahalagang papeles. Nagpanggap siyang aksidenteng natapon ng isang baso ng tubig malapit sa pintuan nito. Habang nagpupunas, sinilip niya ang loob. Nakita niya ang isang filing cabinet. Iyon marahil ang sagot. Pero si Vilena ay tila isang ahas na nakakaramdam ng bawat paggalaw. Lumabas ito mula sa kusina. Nakataas ang isang kilay. "Anong ginagawa mo dyan, Clara?" "Naku, ma'am. Pasensya na po. Natapon ko po ang tubig. Lilinisin ko lang po." "Mag-ingat ka sa susunod," sabi ni Vilena. Ang boses ay malamig, pero may pahiwatig ng pagbabanta. "Mahal ang mga gamit dito, lalo na ang mga nasa loob ng study. Bawal kang pumasok dyan. Malinaw?" "Opo, ma'am." Kinabukasan, tila nagbago ang ihip ng hangin. Ipinatawag siya ni Vilena. "Clara, aalis kami ni Franco buong araw. May importante kaming aasikasuhin," sabi nito habang inaayos ang hikaw sa salamin. "Gusto kong siguraduhin mong nakakandado ang lahat ng pinto, lalo na ang study ko. May mga sensitibong dokumento doon. Huwag na huwag kang papasok. Parang isang bitag, masyadong halata." Alam ni Clara na sinusubukan siya ni Vilena. Hindi siya pumasok sa study. Sa halip sa kusina siya nagpalipas ng oras para maghanda ng tanghalian. Doon niya nakausap si Manang Manila, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon, isang babaeng may mabait na mukha at mga matang maraming nakikita. "Mukhang malalim ang iniisip mo, iha," sabi ni Manang Manila habang naghihiwa ng sibuyas. "Medyo po, Manang. Nakakapanibago po kasi dito." Ngumiti ang matanda. "Mag-ingat ka sa amo nating si Ma'am Vilena." Matamis ngumiti pero may lason sa dila. Lalo na't nitong mga nakaraang linggo, sunod-sunod ang dating ng mga padala para sa kanya. Mga maliliit na kahon na walang pangalan. Dinediretso niya sa bodega. Bodega. Isang bagong lugar. Isang bagong susi sa misteryo. Nang hapon na yon, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa likod ng bahay kung nasaan ang bodega. Madilim ang pasilyo. Kinakabahan siya. Habang papalapit siya sa pinto ng bodega, isang anino ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Si Franco. "Saan ka pupunta?" tanong nito. Ang boses ay mababa at mapanganib. "Ah, Sir Franco. Inutusan lang po ni Manang na tingnan kung may stock pa ng cleaning supplies." Hindi naniwala si Franco. Humakbang ito palapit at napaatras si Clara hanggang sa mapasandal siya sa pader. Itinukod ni Franco ang kanyang kamay sa pader, sa tabi mismo ng ulo ni Clara. Amoy alak ito. "Huwag mong isubo ang sarili mo sa hindi mo dapat alamin, yaya." Bulong nito. Ang hininga ay tumatama sa kanyang mukha. "Mabait ako, pero may hangganan ng pasensya ko. Baka hindi mo magustuhan ang mangyayari sa'yo." Nanginginig ang buong katawan ni Clara, pero pinilit niyang magpakatatag. Tinitigan niya si Franco sa mata. Pagkatapos ng ilang sandali, tumawa ito ng mapakla at umalis. Napasandal si Clara sa pader, habol ang kanyang hininga. Muntik na. Gabi na nang makabalik siya sa kanyang silid. Pakiramdam niya ay wala siyang nagawa buong araw, kundi mailagay ang sarili sa alanganin. Bigong-bigo siya. Maya-maya, may kumatok ng marahan sa kanyang pinto. Pagbukas niya, si Manang Manila. Pumasok ito ng mabilis at isinara ang pinto. May inabot ito sa kanya. "Nakita ko yan sa basurahan sa kwarto ni Ma'am Vilena kanina." Pabulong na sabi ng matanda. Bakas ang takot sa mukha. Mabilis niyang tinapon bago siya umalis. Isang maliit na bote na gawa sa maitim na salamin. Walang laman. May sticker ito na may pangalan ng gamot, pero bahagya ng nabura. Kinusot ni Clara ang kanyang mga mata para basahin ang maliliit na letra. Lorazepam. Concentrated Oral Solution. Isang malakas na uri ng pampakalma. Isang gamot na kapag ibinigay sa maling dosis, ay kayang magpatulog sa isang tao
ng napakatagal o permanenteng hindi na magising. Napatingin si Clara kay Manang Manila, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa katatakutan. Ngayon, sigurado na siya. Hindi lang nila sinasaktan si Miguel, unti-unti nila itong nilalason. Ang pagdalaw ni Dr. Ramirez ang isa sa mga kinatatakutan ni Miguel. Ang doktor na ito ay matagal nang nagsisilbi sa kanilang pamilya. Kilala siya nito mula pagkabata. Siya dapat ang unang makapansin na may mali. Ngunit sa bawat pagbisita nito, pare-pareho lang ang nangyayari. Pumasok si Dr. Ramirez, dala ang kanyang itim na medical bag at isang pilit na ngiti. "Kamusta na ang pasyente natin ngayon?" tanong nito. Pero ang tanong ay para kay Vilena na nakatayo sa likod, hindi para sa kanya. Sinimulan ng doktor ang routine check-up. Kinuha ang flashlight at sinilip ang kanyang mga mata. "Pupils are non-reactive," sabi nito sa sarili. Sinungaling. Alam ni Miguel na nagre-react ang mga mata niya. Alam niyang kapag itinatapat ang ilaw, kusa itong sumasara. Idinikit nito ang malamig na stethoscope sa kanyang dibdib. "Heartbeat is stable. Doktor, pakiusap. Tumingin ka sa mga mata ko." Sigaw ng isip ni Miguel. "May gusto akong sabihin sa'yo." Tinutulungan ako ni Clara. "Tingnan mo ang kamay ko." Sinubukan niyang igalaw ang kanyang hinliliit, pero dahil sa kaba at sa presensya ni Vilena, tila nawalan ito ng lakas. Hindi ito gumalaw. Nang matapos ang check-up, tumingin si Dr. Ramirez kay Miguel. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Miguel ang isang bagay doon. Hindi kasamaan, kundi pagod at takot. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng doktor bago ito tumalikod at magsulat sa kanyang chart. No significant progress. Bawat letra ng mga salitang iyon ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Umalis ang doktor nang hindi na muling lumilingon. Isa na namang pag-asa ang namatay. Nang gabing iyon, madilim na ang silid. Akala ni Miguel ay tapos na ang kanyang pagdurusa para sa araw na yon. Ngunit bumukas ang pinto. Pumasok si Vilena at Franco. Nag-uusap ng pabulong sa pag-aakalang tulog na siya dahil sa gamot na ipinainom sa kanya ni Clara kanina, na palihim namang itinapon ng dalaga sa halaman. 2 linggo na lang, Franco. 2 linggo, sabi ni Vilena. Ang boses ay puno ng pagkasabik at kaba. Tumawag na si Attorney De Leon. Itinakda na niya ang pagbasa ng testamento. Paano kung hindi pa rin natin magawa, Ma? Narinig ni Miguel ang panginginig sa boses ni Franco. Narinig niya ang paglapit ni Vilena sa kama. Naramdaman niya ang anino nito na bumabalot sa kanya. Kailangan nating tapusin ito bago basahin ni Attorney De Leon ang huling testamento, mariing sabi ni Vilena. Naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo? Bago mamatay ang matandang yon, nagawa pa niyang baguhin ang huli niyang habilin, isang bagong testamento. Ang ama ni Miguel, ang mabait niyang ama. Kapag sa araw ng pagbasa ng testamento ay buhay pa ang inutil na yan, patuloy ni Vilena, ang boses ay halos lason na. Lahat, Franco, lahat ng ari-arian, ang kumpanya, ang mansyon na ito, lahat ay mapupunta sa kanya. At tayo, itatapon niya tayong parang basura. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Miguel. Mas malala pa sa takot na nararamdaman niya tuwing sinasaktan siya. Pero kapag nawala na siya, dagdag ni Vilena, ang luma at orihinal na testamento ang masusunod. At doon, nakasulat na lahat ay mapupunta sa'yo, ang nag-iisang anak ko. Ngayon, naintindihan na niya ang lahat. Ang pagmamadali, ang panganib, may taning na ang buhay niya. 2 linggo, 14 na araw. Isang bulkan ng galit ang sumabog sa loob niya. Ang galit para sa kanyang ama na pinagtaksilan. Ang galit para sa kanyang sarili na walang magawa. Ang galit para sa 2 demonyong ito na nagnanakaw hindi lang ng kanyang mana,
kundi ng kanyang buhay. Hindi pwede. Hindi siya papayag. Kailangan niyang ipaalam kay Clara. Ginamit niya ang galit na iyon. Ginamit niya ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Hindi lang ang kanyang daliri. Kailangan niya ng mas malakas na senyas. Tinuon niya ang lahat sa kanyang lalamunan, sa kanyang mga vocal cords na matagal nang natutulog. Sinubukan niyang gumawa ng tunog, kahit isang ungol lang, kahit isang daing. Naramdaman niya ang pag-igting ng kanyang mga ugat. Isang nakakapanghinang puwersa. Clara, isang tunog. Isang garalgal na tunog ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi ito salita. Parang tunog ng isang taong sinasakal. Oh, okay. Biglang tumahimik ang buong silid. Naramdaman ni Miguel ang paninigas ng dalawang katawan na nakatayo malapit sa kanya. Dahan-dahan, lumingon si Franco. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat at takot. Nanginginig na, sabi ni Franco. Narinig mo yon? Naramdaman ni Miguel ang biglang paglamig ng hangin. Maging si Vilena, sa unang pagkakataon, ay natigilan. Narinig niya ang mabilis na paghinga nito. Imposible, bulong ni Vilena sa sarili. Ngunit may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Epekto lang yan ng gamot. O baka naman dagalang. Ngunit hindi na mapakali si Franco. Lumapit ito sa kama. Inilapit ang kanyang mukha kay Miguel. Ang mga mata nila ay halos magkadikit na. Sinisiyasat, hinahanapan siya ng senyales ng buhay. Ang kamalayan. Hindi galing sa kanya. Giit ni Franco, ang takot ay nagiging purong sindak na. Gumawa siya ng tunog. Naramdaman ni Miguel ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang isang maliit na tagumpay ay naging isang malaking panganib. Nakita nila, narinig nila. Ang kanyang munting pag-asa ay maaaring maging dahilan ng kanyang dagliang kamatayan. Manahimik ka! Biglang sigaw ni Vilena. Hinila nito palayo si Franco. Gusto mo bang may makarinig sa atin? Natataranta ka lang. Tingnan mo siya. Hindi ba't wala pa ring pinagbago? Isang walang buhay na manika. Para patunayan ang kanyang punto, marahas na hinawakan ni Vilena ang balikat ni Miguel at inalog ito. Hoy! Naririnig mo ba ako? Gumising ka kung kaya mo. Ang bawat yugyug ay nagpapadala ng sakit sa kanyang buong katawan. Ngunit pinilit ni Miguel na manatiling walang reaksyon. Ipinikit niya ang kanyang isipan. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagawa ng kahit anong tunog. Ang buhay mo ang nakataya. Tumigil din si Vilena. Hingal na hingal. Kita mo? Wala. Ngunit ang binhi ng duda ay naitanim na. Alam ni Miguel na mula sa gabing ito, hindi na siya titingnan ng mga ito bilang isang ligtas na halaman. Isa na siyang tiempong bomba na kailangang agarang puksain. Bago sila lumabas, may huling sinabi si Vilena. Isang pangungusap na tumatak sa isipan ni Miguel na parang markang bakal. Kailangan na nating bilisan, Franco. Bukas na bukas din. Naiwan si Miguel sa kadiliman. Hindi na galit ang nararamdaman, kundi purong nagyayelong takot. Wala nang 2 linggo. Bukas. Nasa loob ng kanyang silid si Clara. Hindi mapakali. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang pinupunasan ng isang baso na hindi naman talaga marumi. Paulit-ulit lang. Ang tunog na narinig niya mula sa kwarto ni Miguel kanina, ang garalgal na tunog na yon, ay umuulit sa kanyang isipan. Hindi yon tunog ng makina. Tunog yon ng isang tao. Alam niyang delikado na ang sitwasyon. Kung narinig niya yon, siguradong narinig din ni Vilena at Franco. At alam niya kung ano ang ibig sabihin yon. Wala ng oras. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kumuha siya ng isang tray na may lamang gamot at isang baso ng tubig, ang kanyang palusot. Mabilis ngunit maingat ang kanyang mga hakbang pabalik sa silid ni Miguel. Pagdating niya sa tapat ng pinto, bahagya itong nakaawang. Narinig niya ang galit na boses ni Vilena sa loob. Isang walang buhay na manika. Bigla siyang pumasok.
Sadyang ipinadulas niya ang kanyang paa sa sahig. Ay! Ang tray ay lumipad mula sa kanyang mga kamay. Ang baso ay nabasag sa sahig. Kumalat ang tubig at mga tableta. Isang malakas at nakakagulat na ingay ang pumuno sa tahimik na silid. Parehong napatalon sa gulat sina Vilena at Franco. Ang kanilang atensyon na kanina'y nakatuon kay Miguel ay buong-buo nang nasa kanya. Ano ba iyan? Tanga-tanga ka ba? Sigaw ni Vilena, ang muka ay namumula sa galit. Naku, ma'am. Sir, pasensya na po. Pasensya na po. Sabi ni Clara. Ang boses ay nanginginig habang mabilis siyang lumuhod para pulutin ang mga bubog. Ang pag-arte niya ay hindi na kailangan ng pagsisikap. Ang takot na nararamdaman niya ay totoo. Walang kwenta. Lumabas ka na nga at kumuha ng panlinis. Dalian mo. Utos ni Vilena. Mabilis na tumayo si Clara at halos takbuhin ang palabas ng silid. Sumulyap siya kay Miguel bago isara ang pinto. Nakita niya ang bahagyang paggaan sa mga mata nito. Nailigtas niya ito sa anuman ang gagawin sa kanya ng mag-ina. Ngunit alam niyang pansamantala lang iyon. Habang naglilinis siya, ang kanyang isipan ay tumatakbo ng mas mabilis pa sa kanyang mga kamay. Kailangan ko ng ebidensya, kailangan ko ng pruweba. Napatingin siya sa orasan sa pasilyo. Mag-aalas 10 na ng gabi. Naalala niya ang sinabi ni Manang Manila. Ito ang oras kung kailan tumatawag si Vilena sa mga koneksyon nito sa library. Isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang napakadelikado. Pero iyon na lang ang natitira niyang pag-asa. Matapos maglinis, hindi siya bumalik sa kanyang silid. Dala ang basahan bilang palusot, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa library. Madilim at tahimik. Itinulak niya ng bahagya ang pinto. Walang tao. Pumasok siya. Kinuha niya ang kanyang mumurahing cellphone mula sa kanyang bulsa. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang binubuksan ang voice recorder app. Pindot. Nagsimula na itong mag-record. Mabilis siyang lumuhod at maingat na inilagay ang cellphone sa ilalim ng malaking mesa ni Vilena. Sa likod ng isa sa mga inukit na paa nito. Madilim doon at halos hindi makita. Kasabay ng pagtayo niya, narinig niya ang mga yapak sa pasilyo. Papalapit. Si Vilena. Ang puso ni Clara ay umakyat sa kanyang lalamunan. Mabilis niyang kinuha ang isang feather duster na nakasabit sa gilid at nagsimulang magpaga ng alikabok sa isang bookshelf. Ang likod niya ay nakaharap sa pinto. Pumasok si Vilena. Anong ginagawa mo dito? Sinabi ko nang bawal ka dito. Pasensya na po, ma'am. Halos mautal na sabi ni Clara. Nakita ko lang po na medyo maalikabok. Naisip ko lang pong... Tiningnan siya ni Vilena ng may pagdududa, ngunit tila mas abala ito sa kanyang gagawin. Lumabas ka na, at huwag na huwag kang papasok dito muli, kundi papalitan kita ng ibang yaya. Mabilis na lumabas si Clara. Ang dibdib niya ay humihingal sa kaba. Nang makalabas siya, narinig niya ang pag-lock ni Vilena sa pinto ng library. Napasandal siya sa pader, habol ang kanyang hininga, sana. Sana lang ay maging sapat iyon. Naghintay siya, nagdasal. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Lumipas ang kalahating oras. Pagkatapos, narinig niya ang pagbukas muli ng pinto ng library. Lumabas si Vilena, bit-bit ang kanyang cellphone at pumasok sa kanyang kwarto. Nagmadali si Clara. Pumasok siya sa library, mabilis na lumuhod at kinapa ang ilalim ng mesa. Nandoon pa ang cellphone niya. Pinatay niya ang recording. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinasalpak niya ang earphones at ipinaplay ang audio. Una, puro katahimikan. Pagkatapos, narinig niya ang tunog ng pagpihit ng dial. At pagkatapos, ang boses ni Vilena, malinaw na malinaw. Hello? Oh, Franco. Kailangan na nating gawin ito mamaya. Ngayon mismo. Walang pwedeng maging balakid. Humigpit ang hawak ni Clara sa cellphone.
Oo, ang abogado, si De Leon, ay nagpadala ng abiso. Sigurado siyang may bagong testamento ang matandang yon. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Mamayang gabi, gagamitin ko ang gamot na bigay sa atin. Napahawak si Clara sa kanyang bibig. Isang turok lang, patuloy ni Vilena. Ang boses ay puno ng kasamaan. Atake sa puso, walang ebidensya. Basta siguraduhin mong walang makakakita sa'yo na papunta rito. Napatigil ang recording. Nabitawan ni Clara ang kanyang cellphone. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Mamayang gabi, atake sa puso. Walang ebidensya. Gusto nilang patayin si Miguel. Hindi lang pahirapan, kundi tuluyan ng wakasan ang kanyang buhay. At mangyayari ito ngayong gabi. Dahan-dahan, kinuha niya ang cellphone. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang ipaalam ito sa pulis. Kailangan niyang ipakita ang recording na ito. Lumabas siya ng library. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng takot. Ngunit bago pa siya makarating sa kanyang silid, isang boses ang naririnig niya mula sa likuran. Anong pinapakinggan mo dyan, Clara? Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig. Si Franco. Nakatayo ito sa likod niya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, maliban sa isang malamig at mapanganib na titig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa cellphone na nasa sahig. Ang cellphone, nakabukas, nakasalampak sa sahig. Nakita yon ni Franco. Malinaw sa kanyang mga mata ang pagkagulat na mabilis na napalitan ng isang nakakakilabot na galit. Isang galit na nagpabalik sa lahat ng dugo sa katawan ni Clara. Anong ginagawa mo dyan? Garalgal na tanong ni Franco habang dahan-dahang lumalapit. Napaatras si Clara. Ang kanyang isipan ay nagmamadaling maghanap ng solusyon. Hindi niya ito pwedeng harapin. Hindi niya ito pwedeng labanan. Kailangan niyang tumakas. Kailangan niyang ilabas ang ebidensya. Wala. Pagtanggi niya. Pero ang boses niya ay nanginginig. Wala akong ginagawa. Biglang humarurot si Franco at sinunggaban ng kanyang braso. Alam kong may pinakikinggan ka. Ang cellphone mo yan, di ba? Ibigay mo sa akin. Bitawan mo ako. Sigaw ni Clara. Pilit niyang binawi ang kanyang braso, ngunit mas malakas si Franco. Ang recording, iyon ang nasa isip niya. Kailangan niyang itago iyon. Sa isang iglap ng desperasyon, nakita niya ang malaking basket ng labada sa dulo ng pasilyo, puno ng maruruming damit. Gamit ang lahat ng lakas, ipinagsiksikan niya ang kanyang sarili sa pagitan ng pader at ni Franco. Sa loob ng maikling pagkabigla nito, inihagis niya ang cellphone papunta sa basket. Tumama ito sa gilid at nahulog sa ilalim ng mga damit. Ano? Galit na sigaw ni Franco. Hinahamon mo ba ako? Sinunggaban siya nito muli, mas malakas ngayon, at hinila siya papunta sa isang madilim na pasilyo patungo sa bodega. Dito ka lang hanggang matapos ang lahat. Iyaw nito. Hindi ka makakaporma. Naramdaman ni Clara ang panginginig ng buong katawan niya. Bodega. Isang piitan. Kung makukulong siya doon, tapos na ang lahat. Patay na si Sir Miguel, patay na rin siya. Pinilit niyang kumalas. Pinagsisipa niya ang mga binti ni Franco, ngunit tila hindi ito tinanatablan. Ang kanyang buhok ay hinila nito ng malakas, at isang matinding kirot ang sumirit sa kanyang anit. Bitawan mo ako. Sigaw niya, ang luha ay nagsisimulang umagos sa kanyang mga mata. Parang awa mo na. Walang awa si Franco. Patuloy niya itong kinaladkad, papalapit sa pinto ng bodega. Nasa bunganga na sila ng madilim na pinto. Naramdaman ni Clara ang amoy ng lumang kahoy at alikabok. Nilingon niya ang paligid, ang mga lumang gamit, ang mga walang silbing bagay, at nakita niya isang matulis na bakal na nakaasuksok sa isang butas sa dingding. Isang lumang bakal na ginagamit marahil sa paggawa ng kung anuman. Sa isang iglap ng pagkilos, gamit ang lahat ng kanyang lakas, binitawan niya ang braso ni Franco at sinunggaban ng bakal.
Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang bakal at sa kabila ng takot, ginamit niya ito para ihampas sa binti ni Franco. Aray! Napasigaw si Franco, nabitiwan siya at napahawak sa kanyang binti. Napaupo ito sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at sakit. Hindi na nag-aksaya ng oras si Clara. Sa pagkabigla ni Franco, itinulak niya ang isang lumang cabinet na puno ng mga kahon at bumagsak ito ng malakas sa daanan, hinarangan ang magiging habulan at tumakbo siya. Tumakbo siya ng buong bilis, hindi lumilingon. Pababa sa hagdanan, papunta sa main door. Narinig niya ang sigaw ni Franco mula sa likuran. Clara! Hindi ka makakatakas! Clara! Ngunit hindi siya tumigil. Isang layunin lang ang nasa isip niya. Makalabas. Makahingi ng tulong. Iligtas si Miguel. Naramdaman niya ang malamig na hawak ng seradura. Pinihit niya ito. Bumukas ang pinto. Ang sariwang hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Lumabas siya. Tumakbo siya sa kalsada. Ang kanyang mga sapatos ay tumatama sa sementadong kalsada. Wala siyang pera. Wala siyang kakilala. Naiiwan ang mansyon sa kanyang likuran, isang malaking istrukturang puno ng kasamaan na ngayon ay mas mukhang isang bilangguan kaysa sa isang tahanan. Ngunit hawak niya ang pag-asa ni Miguel. Naramdaman niya ang bigat sa bulsa ng kanyang suot. Ang cellphone. Nakuha niya ito. Hindi niya iyon nabitawan. Lumingon si Clara sa likuran. Nakatayo si Franco sa labas ng gate. Ang kanyang mukha ay galit na galit at sinisigawan siya. Pero hindi siya makalabas. Nakakandado ang gate mula sa loob. Ngunit ang galit sa mga mata nito ay nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang lahat. Kailangan niyang magmadali bago pa mahuli ang lahat. Nasa gitna ng dilim si Clara. Ang hangin sa labas ay malamig. Kabaligtaran ng mainit na tensyon sa loob ng mansyon. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang kanyang mga sapatos ay humahampas sa kalsada. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila nagdadala ng pasan ng mundo. Wala siyang pera. Wala siyang pamilya sa Maynila. Ang kanyang cellphone, hawak niya ng mahigpit, ay ang tanging pruweba, ang tanging pag-asa. Ngunit sino ang maniniwala sa isang hamak na yaya laban sa isang respetadong pamilya ng mga Alcaraz? Sa kanyang paglalakad, naaalala niya ang mga matang nagmamakaawa ni Miguel, ang hinliliit na kumikibot, ang bulong ni Vilena sa recording, mamayang gabi. Isang turok lang, atake sa puso. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Ngayon na. Sino? Sino ang kanyang lalapitan? Ang pulis? Baka hindi sila maniwala. Baka baliwalain lang siya. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang pangalan. Dr. Ramirez. Siya ang doktor ni Miguel. Siya ang may alam sa medical condition ni Miguel. At kung meron mang taong pwedeng maniwala sa kanya, ito ay ang doktor na yon. Kahit na natatakot ito. Kahit na tila walang pakialam ito kanina. Nakita niya ang takot sa mga mata ng doktor. Ibig sabihin, alam nito ang totoo. Kailangan niyang mahanap ang klinika ni Dr. Ramirez. Gamit ang natitirang battery ng kanyang cellphone at sa tulong ng madaling araw na ilaw ng poste, sinubukan niyang hanapin ang address ng klinika sa internet. Sa awa ng Diyos, nakita niya. Hindi kalayuan sa kanyang kinalalagyan. Nagmadali siyang naglakad. Ang mga binti niya ay masakit, pero hindi siya pwedeng sumuko. Pagdating niya sa harap ng isang lumang gusali na may maliit na signage ng Dr. L. Ramirez, General Practitioner, halos manginig ang kanyang mga kamay habang kinakatok niya ang pinto. Katok, katok, katok. Walang sumasagot. Nagdasal siya. Pakiusap. Diyos ko, nandoon siya. Kailangan kong makausap siya. Sinubukan niyang muling kumatok. Mas malakas ngayon. Doc Ramirez. Pakiusap. Buksan niyo po ang pinto. Mahalaga po ito. Buhay po ang nakataya. Narinig niya ang mga yabag mula sa loob.
Marahan na bumukas ang pinto. Nakita niya si Dr. Ramirez, nakasimangot, nakasuot ng pajama, ang buhok ay magulo. Nagulat ito nang makita siya. "Clara, anong ginagawa mo dito? Anong problema?" "Doc," humihingal si Clara. Ang luha ay nagsisimulang umagos sa kanyang mga mata. "Kailangan niyo po akong tulungan. May papatayin po sila. Si Sir Miguel." Nanlaki ang mga mata ng doktor. Humakbang ito paatras, tila gustong isara ang pinto. "Umalis ka na, Clara," sabi nito. Ang boses ay nanginginig. "Wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi ako pwedeng makialam." "Doc, pakiusap po." Nagmakaawa si Clara. Humakbang ito papasok sa klinika. "Narinig ko po. May plano silang patayin si Sir Miguel ngayong gabi. Gagamitin po nila ang gamot para gayahin ang atake sa puso. Nasa akin po ang ebidensya." Pinilit niyang iabot ang cellphone, ngunit tila ayaw itong tanggapin ng doktor. "Hindi ko pwedeng gawin yan, Clara," pabulong na sabi ng doktor. Ang mukha nito ay puno ng takot. "Hindi ko pwedeng suwayin si Vilena. Alam niya ang lahat tungkol sa akin. Ang nangyari sa nakaraan ko. Sisirain niya ang buhay ko, ang pamilya ko." Napakislot si Clara. May ginamit si Vilena laban sa doktor. Kaya pala. Ngunit hindi siya sumuko. "Pero Doc, paano po ang konsensya niyo? Kung may mangyari kay Sir Miguel, mabubuhay po ba kayong alam na may magagawa sana kayo? Isang buhay po ito, Doc. Ang buhay ng inosenteng tao." Inilabas ni Clara ang cellphone at ipinlay ang recording. Ang boses ni Vilena ay umalingaw-ngaw sa tahimik na klinika. Isang turok lang, atake sa puso, walang ebidensya. Narinig ni Dr. Ramirez ang sarili niyang pangalan na binanggit din ni Vilena. Ang mga salita ay tumagos sa kanya, parang mga balang bumubutas sa kanyang kaluluwa. Naiyak ang doktor. Napaupo ito sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. "Hindi ko na kaya," bulong nito. "Tama ka, Clara. Hindi ko na kayang manahimik pa." Dahan-dahan, inalis nito ang mga kamay mula sa mukha. Ang kanyang mga mata ay pula, ngunit may bagong determinasyon na sumisilay doon. Isang determinasyon na mas malakas kaysa sa takot. Tiningnan niya si Clara. "May kailangan tayong tawagan. Ang nag-iisang tao na mas may kapangyarihan pa kay Vilena, si Attorney De Leon, ang personal na abogado ng matandang Alcaraz." Kinuha ni Dr. Ramirez ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Ang silid ay tahimik. Nakakabingi ang katahimikan. Ang tibok ng kanyang sariling puso ang tanging maririnig ni Miguel. Bawat tibok ay tila nagbibilang ng nalalabi niyang segundo. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Nakatayo si Vilena sa bunganga nito. Nakasuot ng itim na nightgown, ang mukha ay tila isang anino sa dilim. Ngunit ang mga mata nito ay kumikinang sa isang nakakatakot na pagtagumpay. Hawak niya ang isang maliit na syringe. Napakaliit, ngunit naglalaman ng sapat na lason para wakasan ang kanyang buhay. "Paalam, anak-anakan," sabi ni Vilena. Ang boses ay malumanay, ngunit mas nakakatakot pa sa isang sigaw. "Magsasama na kayo ng tunay mong ina." Humakbang ito palapit. Bawat hakbang ay parang martilyo na bumubunggo sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Miguel ang lamig ng kamatayan na gumagapang, ang kanyang huling pag-asa. Si Clara, nasaan siya? Wala siyang maramdaman na presensya nito. Nakahanda na si Vilena sa kanyang tabi. Ang syringe ay nagniningning sa ilaw. Nakita niya ang karayom, matalim at handang bumutas sa kanyang balat. Isang patak ng luha ang umagos mula sa sulok ng mata ni Miguel. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Clara. Sana ay makatakas ito. Sana ay mabuhay ito. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Hinihintay ang katapusan.
Bilisan niyo po, pakiusap, sigaw ni Clara habang tumatakbo sila sa loob ng gate. Ang mga ilaw ng pulis ay sumisiklab sa madilim na gabi. Ang sirena ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa likuran niya, si Attorney De Leon, kalmado ngunit determinado, at si Dr. Ramirez, na putlang-putla ngunit may matinding pagnanais na iwasto ang kanyang pagkakamali. Pinasabog ng pulis ang pintuan. Bumukas ito ng maluwag at nagmamadali silang pumasok. "Tingnan niyo ang kwarto ni Sir Miguel ngayon na," utos ni Attorney De Leon. Tumakbo si Clara. Tumakbo siya ng buong bilis. Ang puso niya ay halos sumabog sa dibdib. "Sir Miguel, pakiusap, maghintay kayo." Nang marating niya ang tapat ng silid ni Miguel, bumukas na ang pinto. Ang kanyang paningin ay nanlamig. Nakita niya si Vilena. Hawak ang isang syringe, nakatayo sa tabi ng kama ni Miguel. Ang kamay nito ay nakataas, at ang karayom ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa braso ni Miguel. "Huwag!" Nagwala si Clara. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas, pero parang kidlat siyang tumakbo. "Ma'am Vilena, arestado po kayo para sa attempted murder!" Sigaw ng isang pulis. Ngunit huli na. Walang oras. Nakikita niya ang pagbaba ng kamay ni Vilena. Sa isang iglap ng desperasyon, sumugod si Clara. Itinulak niya ng buong lakas si Vilena. "Arg!" Napasigaw si Vilena at nawalan ng balanse. Ang syringe ay lumipad mula sa kanyang kamay, tumama sa dingding at nabasag. Ang likido ay kumalat sa sahig. Kasabay nito, dumating ang mga pulis. Mabilis nilang sinunggaban si Vilena, na ngayong ay nagpupumiglas at sumisigaw ng mga mura. "Ano to? Bitawan na niyo ako. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Ako ang misis ng bahay na ito." Tumakbo si Clara sa tabi ng kama ni Miguel. Hinawakan niya ang kamay nito. "Sir Miguel! Sir Miguel! Ligtas na po kayo." Doon, sa gitna ng kaguluhan, dumating din si Franco. Nakita niya ang kanyang ina na kinakaladkad ng mga pulis at ang kanyang mukha ay naging putlang-putla. Sinubukan niyang tumakas, ngunit agad siyang sinunggaban ng isa pang pulis. "Franco Alcaraz, arestado ka rin para sa conspiracy to commit murder." "Wala akong alam. Wala akong kasalanan," sigaw ni Franco habang pilit na kinakaladkad palayo. Lumapit si Attorney De Leon. Dala ang kanyang briefcase. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Sa harap po ng lahat, gusto ko pong ipresenta ang mga ebidensya," sabi nito sa mga pulis at sa mga kasambahay na nagkalat na sa pasilyo. Isang audio recording na nagpapatunay ng planong pagpatay kay Miguel Alcaraz at ang testimonya ni Dr. Ramirez. Lumapit si Dr. Ramirez. Ang mukha ay basa ng luha, ngunit ang tinig ay matatag. "Nakita ko po ang lahat. Narinig ko po ang lahat. Pinipilit po akong manahimik ni Vilena dahil may alam siya sa isang pagkakamali ko noon. Pero hindi ko na po kayang sikmurahin ang lahat ng ito." Ipinlay ang recording, ang boses ni Vilena. Malinaw na nagpaplano ng pagpatay. Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon ng kasamaan nito. Ang mukha ni Vilena ay naging pula sa galit. "Mga traidor! Mga sinungaling! Ako ang mamamahala sa inyo. Magsisisi kayo." Habang kinakaladkad sina Vilena at Franco palabas, ang kanilang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tiningnan ni Clara si Miguel. Nakapikit pa rin ang mga mata nito. Akala niya ay tulog ito. Ngunit biglang gumalaw ang mga labi nito. Isang tunog. Hindi malinaw. Ngunit sa puso ni Clara, ito ay isang salita. Napaluha si Clara. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Miguel. Ligtas na siya. Ang mga buwan ay lumipas. Bawat araw ay isang laban, isang pagsubok. Ngunit sa bawat pagsubok, may isang anghel na nasa tabi ko, handang sumuporta, magpatawa, at magbigay ng lakas. Si Clara. Ang kanyang mga kamay
na dating maingat na nagpupunas sa aking katawan, ay ngayon ay marahan na ginagabayan ng aking mga binti sa therapy. Ang kanyang boses na dating bumubulong ng pag-asa sa akin ay ngayon ay naghihikayat sa akin na ulitin ang bawat salita, bawat tunog. Isang hakbang pa, Sir Miguel. Kaya niyo yan. Pinilit ko ang aking mga paa na humakbang. Mahirap, napakahirap. Ngunit nang makita ko ang ngiti sa mukha ni Clara, ang lahat ng hirap ay tila naglaho. Ra, hirap kong bigkas. Magaling po, sir. Perfect po. Masaya itong pumalakpak na para bang nanalo ako sa isang marathon. Maraming gabi, tinatanong ko siya, bakit? Bakit mo ginawa? Bakit mo ipinagsapalaran ang buhay mo para sa akin? Ang sagot niya ay simple, ngunit tumagos sa aking kaluluwa. Dahil nakita ko po ang kabutihan sa mga mata ninyo, sir, at narinig ko po ang mga sigaw ninyo. Hindi po ako makakatulog ng mahimbing kung alam kong kaya kong tumulong, pero hindi ko ginawa. Ang kanyang walang pag-iimbot na puso ang nagbigay sa akin ng ikalawang buhay. Hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Ang dating Miguel na mayabang at kampante sa buhay ay namatay sa loob ng silid na yon. Ang bagong Miguel, na puno ng pasasalamat at pagmamahal, ay isinilang muli. Ngayon, nakatayo ako. Hindi pa rin ganoon katatag, ngunit nakakatayo na. Sa hardin ng mansyon, sa ilalim ng araw, na matagal kong hindi nasilayan ng malaya. Ang hardin na mahal ng aking ina. Nakatayo si Clara sa tabi ko. Ang kanyang buhok ay hinahampas ng hangin. Napakasimple niya, pero napakaganda. Sir Miguel, naalala niyo pa po ba kung gaano kaganda ang hardin na ito? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga bulaklak. Oo, sagot ko. Mas malinaw na ngayon ang aking boses. Maraming alaala dito, ang paboritong lugar ni Mama. Nilingon ko siya. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang muka na nagpapaliwanag sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Clara, sabi ko, kinuha ko ang kanyang kamay. Hindi na siya nagulat. Hindi na siya nag-aalangan. Nagtama ang aming mga kamay at naramdaman ko ang init at kapayapaan. Hindi ko man maibalik ang lahat ng hirap na pinagdaanan mo dahil sa akin. Sabi ko, tinitigan ko siya sa mata. Pero gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng pwede kong ibigay. Isang buhay na puno ng kapayapaan. Isang buhay na puno ng pag-ibig. Walang luha, puro saya. Inilabas ko ang isang maliit na kahon mula sa aking bulsa. Hindi ito singsing, kundi isang lumang susi. Ang susi ng mansyon na ito. Ito ang susi ng bahay na ito. Sabi ko, habang inilalagay ang susi sa kanyang palad. At ito rin ang susi ng puso ko. Pareho na silang sayo. Nanlaki ang mga mata ni Clara at dahan-dahan, ang isang luha ay umagos mula sa kanyang mata. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay luha ng tuwa. Sir Miguel, bulong niya. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Malambot ang kanyang balat. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng takot at awa, ay ngayon ay puno ng pag-ibig at pag-asa. Dahan-dahan, inilapit ko ang aking mukha sa kanya. Ang aking mga labi ay dumampi sa kanyang mga labi. Isang halik na puno ng pasasalamat, isang halik na puno ng pangako, isang bagong simula. Narinig namin ang mahinang tunog ng paglapit ni Manang Manila. Dala ang isang tray ng tsaa. Ang ganda ng tanawin dito, sabi ng matanda. Nakangiti. Kasabay nito, nagring ang aking cellphone. Si Attorney De Leon. Magandang balita, Miguel. Pinal na ang desisyon ng korte. Nahatulan na si Vilena at Franco. Tuluyan na silang magbabayad sa mga kasalanan nila. Tiningnan ko si Clara. Nagtama ang aming mga mata. Hawak pa rin niya ang susi. Ngumiti ako. Handa ka na ba para sa bagong simula natin, Clara?